Nagsimula ang series sa isang lalaking hindi na nagbigay ng huling salita bago siya bitayin sa harap ng ilang kalalakihan. Ngunit nang pagtatagain na ito ng paulit-ulit ng berdugo ay ikinagulat nila na ang katana ang sumuko rito, kung saan nagtataka rin ang ating bidang si Gabamaro, kung bakit hindi siya namamatay. Natuklasan ng isang babaeng inspektor na si Gabamaro ay isang ninja na lumaki sa bayan ng Yogakure, habang hinala nito na nagkaroon ang bida ng superhuman strength dahil sa kanyang pagsasanay. Sumagot si Gabamaro na marahil tama ang hinala ng babae at sinabing baka mahina lamang ang berdugo, habang tumanggi siya na ipakita ang ilan sa kanyang mga teknik. Kinalaunan, binalak nilang sunugin si Gabamaro kasabay ng pagtusok sa kanya ng sibat bago ito isagawa. Ngunit nabali lamang ang sibat sa bida habang nang simulan naman na siyang sunugin ng buhay, ay makikitang wala pa rin itong talab kay Gabamaro. Muli siyang ibinalik sa kanyang selda, kung saan sinabi ni Gabamaro sa inspektora na hindi siya nanlalaban sa kanila at nais na rin niyang matapos ang lahat. Nang sabihin ng inspektora na kailangan pa nitong i-record ang ilang impormasyon mula kay Gabamaro, ikinwento ng bida na pinatay ng kanilang pinuno ang kanyang mga magulang noong siya ay sanggol pa lamang, habang bilang isa namang asasin ay pumapatay siya ng sinumang ipag-utos sa kanya. Habang tungkol naman kung paano siya naaresto, sinabi niya na inutusan ng kanilang pinuno ang kanyang mga kasamahan na ipagkanulo siya sa isang misyon, matapos niyang magpahayag ng kagustuhang tumakas mula sa kanilang bayan. Sa sumunod na araw, hinatulan si Gabamaro na punitin ng mga baka sa pamamagitan ng paghatak sa mga lubid na nakatali sa kanyang mga paa. Ngunit hindi pa rin ito tumalab kay Gabamaro matapos niyang patigasin ang kanyang mga binti, na naging dahilan upang mapagod ng husto ang mga baka. Bagamat napansin ng inspektora na tila nanlalaban si Gabamaro kahit sinasabi nitong nais na nitong mamatay, mas pinili niyang tanungin ang bida kung ano ang dahilan kung bakit nais nitong lisanin ang kanilang bayan. Sinabi ni Gabamaro na dahil siya ang pinakamalakas na ninja sa kanilang bayan, binigyan siya ng basbas ng kanilang pinuno na ipakasal sa anak nitong babae. Ngunit dahil hindi angkop sa kanyang mga kilos ang magandang ugali ng babae na siyang nagpapahina sa kanya bilang isang ninja, hiniling na lamang niya sa kanilang pinuno na lisanin niya ang kanilang bayan. Sumang-ayon naman ang kanilang pinuno at binigyan siya ng huling misyon, ngunit isa lang pala itong patibong na naging dahilan ng kanyang pagkahuli, kung saan hindi na rin siya nanlaban dahil alam niyang hindi siya titigilan ng mga ito kahit saan siya pumunta. Kinagabihan, habang naglalakad ang inspektora kasama ang isa nilang kasamahan, nabanggit nito ang isang sabi-sabi tungkol sa mga shinobi ng Yogakure na umiinom ang mga ito ng Elixir of Life, isang gamot ng immortalidad mula sa isla ng Shinsenkyo. Samantala, habang naguguluhan naman si Gabamaro sa kanyang sarili kung bakit niya pinipigilang mamatay kahit wala na siyang dahilan pa upang mabuhay, nakapagpasya siyang magpapakamatay na siya sa susunod na parusa. Ngunit kinabukasan ay ganun pa rin ang nangyari, kung saan hindi pa rin siya namatay kahit sa matinding init ng apoy, at sobrang naguguluhan kung bakit patuloy pa rin siyang lumalaban. Dahil hindi na alam ng punong hukom kung ano pa ang gagawin kay Gabamaro, sinabi ng inspektora na handa na ang kanyang gagawin para sa bida. Dinala nila si Gabamaro sa isang lugar kung saan naghihintay ang inspektora. Ibinunyag ni Bentong na ang pangalan ng inspektora ay Yamada Sagiri, na nagmula sa angkan ng Yamada, isang angkan ng mga Ronin na bihasang taga-subok ng espada at tagapagpugot ng ulo. Nang bigla na lamang maramdaman ni Gabamaro ang kanyang posibleng kamatayan mula sa mga kamay ni Sagiri, hindi niya namalayang nasira niya ang posas, habang mabilis siyang nakaiwas sa atake nito dahil sa kanyang matinding reaksyon. Sinabi ni Sagiri sa bida na matapos niyang marinig lahat ang kasaysayan at maingat na suriin ang mga kwento at reaksyon nito, napagtanto niyang nagsisinungaling ang bida tungkol sa kanyang kagustuhang mamatay. Dahil kung nais talagang mamatay ni Gabamaro ay bakit patuloy siyang umiiwas sa mga atake, habang doon na ibinunyag ni Sagiri ang kanyang conclusion na tunay na mahal ni Gabamaro ang kanyang asawa, kaya't ayaw pa nitong mamatay. Sobra itong ikinagulat ni Gabamaro, dahilan upang maalala niya ang masasayang alaala nila ng kanyang asawa. Ngunit ikinagalit ito ni Gabamaro at mabilis na kinuha ang espada ng kawal at umatake kay Sagiri, habang mariin niyang itinatanggi ang mga sinabi nito dahil siya ay isang ninja na walang damdamin. Subalit ang mga alaala ni Gabamaro kasama ang kanyang asawa ang nagpapatunay na siya ay may damdamin tulad ng isang tao, kung saan tunay niyang minahal ito.
Sinubukan pa niyang hilingin sa kanilang pinuno na talikuran ang buhay ng karahasan upang mamuhay sila ng payapa ng kanyang asawa, ngunit humantong lamang ito sa pagtatraidor sa kanya. Habang sinasabi ni Gabamaro na imposible sa kanya na magkaroon ng normal na buhay, biglang inilabas ni Sigiri ang isang pardon, na siyang magpapawalang bisa sa lahat ng kanyang krimen. Ngunit sinabi ni Sigiri na matatanggap lamang niya ito kung tatanggapin niya ang kondisyon ng shogunate na maglakbay patungo sa isla ng Shisenkyo, isang lugar na sinasabing matatagpuan ang elixir of life, na nagbibigay ng immortalidad. Dahil maraming nabigong ekspedisyon at ang tanging bumalik na lamang mula sa isla ay isang bangka na may laman ng bangkay na tinubuan ng mga bulaklak, nagbigay utos ang shogunate na ang kanilang ipapadala na lamang sa isla ay ang mga bilanggo na nasa death row. Kaya habang ito ang dahilan kung bakit narito si Sigiri, alam niya na angkop si Gabamaro sa misyon na ito at ibinunyag na buhay pa rin ang kanyang asawa at naghihintay sa kanyang pagbabalik. Kaya kung nais muling makasama ni Gabamaro ang kanyang asawa ay kailangan niyang makipagkumpetensya sa ibang mga bilanggo upang makuha ang elixir of life, na ninanais din ang kanilang kalayaan. Ngunit nais pa rin ni Bentong na patayin si Gabamaro sa kabila ng sinabi ni Sigiri na ito ay isang utos mula sa shogun. Dahil naman sa kanyang mga narinig mula kay Sigiri ay ginamit ni Gabamaro ang kanyang nanjutsu at biglang umapoy ang kanyang katawan, kung saan sa isang iglap ay sinunog niya ang lahat ng bantay ng punong hukom. Kaya habang wala nang nagawa pa si Bentong, sinabi ni Gabamaro na tinatanggap niya ang offer ng shogunate, at gagawin niya ang lahat upang makasama muli ang kanyang minamahal. Nagbalik tanaw si Sigiri sa kanyang kabataan, kung saan siya ay naudyukang tularan ng husay ng kanyang ama sa espada, at kung paano kahusay ito bilang isang berdugo. Kaya nang siya ay tumanda ay dala niya ang parehong titulo ng kanyang ama at ang estilo nitong mabilis at malinis na galaw. Gayunpaman, napatunayan niyang mahirap ito dahil ang pagkakasala at takot na kaakibat ng kanyang tungkulin ay patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan. Kaya habang ipinagpapatuloy niya ang kanyang tungkulin, nagsimula siyang magtanong sa sarili kung paano niya maaalis ang pagdududa at takot, tulad ng ginawa ng kanyang ama. Bago ang kanilang ekspedisyon, tinipon ng iba pang mga nahatulang kriminal kasama na si Gabamaro sa isang tabing dagat, kung saan doon ay nakaharap nila ang shogun na si Tokugawa. Matapos ipaliwanag sa mga kriminal ang kanilang magiging misyon at ang gantimpalang matatanggap nila kapag nakuha nila ang elixir of life, isang babaeng kriminal naman ang sinilip si Gabamaro, ngunit nadismaya ito dahil pandak daw ang bida sa personal. Dahil naman nagrereklamo na ang ibang kriminal dahil puro paliwanag daw ang mga nasa gobyerno, ipinatanggal na sa kanila ang kani-kanilang mga takip sa mukha. Doon ay ipinakita sa kanila ang isang sundalo na tinubuan ng mga bulaklak, kung saan sinabi sa kanila na sa hindi maipaliwanag na kadahilanan, ito ang naging resulta matapos itong makabalik ng buhay at mag-isa mula sa isla. Habang ikinatakot ito ng ilang kriminal dahil wala naman daw nagsabi sa kanila tungkol rito, isang kriminal ang nagpasyang umalis ngunit mabilis itong pinugutan ng ulo. Ipinaalala sa kanila ng isang lalaki na dahil nahatulan sila ng kamatayan ay patakaran nilang manatili rito, habang dagdag pa nito na sasamahan sila ng kani-kanilang mga bantay patungo sa isla. Sinabi pa ng lalaki na kung gagawa ang mga kriminal ng kalokohan ay agad silang papatayin ng kanilang mga bantay, habang kailangan din nilang panatilihing buhay ang kanilang mga bantay upang makasakay muli sila pabalik ng barko at maiwasan ang parusang kamatayan. Matapos may sabihin ang shogun, ipinaabot ng kanyang tauhan na kailangan ng mga kriminal na bawasan ang kanilang bilang upang tumugma sa limitadong espasyo ng barko na kanilang sasakyan. Habang ang iba ay nagtataka kung ano ang pinagsasabi ng lalaki, ang kriminal na nagngangalang Chobei ay pinatay ang isa nitong kapwa-kriminal, kung saan ipinaliwanag sa kanila na kailangan nilang magpatayan upang magkasya sila sa barko, ngunit kailangan ay nakatali ang kanilang mga kamay. Kaya kasabay ng paghampas ng alon sa dalampasigan ay nagsimula na ang Royal Rumble ng mga kriminal, habang makikitang tuwang-tuwa naman rito ang shogun, ngunit naaawa naman sa mga ito ang isa niyang tauhan. Nang ipaliwanag ng isang tauhan sa shogun ng mga bilanggo na may taglay na pambihirang kakayahan at lakas, nagtataka sila kung bakit hindi pa rin gumagalaw si Gabamaro, na pinaniniwalaan nilang isang legendary. Samantala, habang tila natatakot naman si Sigiri sa nagaganap na kaguluhan, nilapitan siya ng isang samurai na nagngangalang Aizen, at naniniwala itong naaapektuhan siya sa kanyang nakikita.
Sinabi ni Aizen na dapat maghanda si Sagiri dahil mas magiging brutal pa ang kanilang haharapin sa isla, at tinanong niya ito kung handa ba itong pumatay kapag kinakailangan. Kaya habang 3 bilanggo ang nais agawin ng kanyang espada, humakbang si Sagiri upang patunayan na siya ay angkop para sa kanilang trabaho. Matapos niyang tanggalan ng ulo ang 3 bilanggo, nagsimula na namang mangibabaw ang pangamba mula sa kanyang puso. Ngunit bigla niyang ikinagulat nang marinig niya si Gabamaro na sinasabi sa mga nakakataas na hindi tama ang pumatay ng tao, at nagtatanong ito kung may iba pang paraan upang pumili ng mga kwalipikado, imbis na magpatayan. Dahil ayaw sundin ni Gabamaro ang utos na ibinigay sa kanila, inutusan ng isang tauhan ng isang kriminal na paslangin ng bida, kapalit ng instant trip nito sa isla. Kaya habang sinusubukan itong kausapin ni Gabamaro, agad na kumuha ng bato ang isang kriminal at inihagis sa kanya. Dahil alam ni Gabamaro na hindi siya titigilan ng mga ito habang hindi siya namamatay, wala na siyang magagawa kundi ipagtanggol ang kanyang sarili. Kaya sa isang mabilis na atake, pinaslang niya ang isa habang sinunod niya ang iba pang nais pumatay sa kanya, kung saan nagulat ang lahat ng nakakataas na totoo pala na isang halimaw si Gabamaro. Dahil inubos na ni Gabamaro ang mga mahihinang bilanggo, idineklara na ng nakakataas, na ang natitirang 10 kriminal na nakatayo ang ipapadala nila sa isla, kasama ang kani-kanilang mga bantay. Kaya kinabukasan din ay agad silang naglayag patungo sa isla ng Shisenkyo, upang hanapin ang maalamat na Elixir of Life. Nang makarating sila sa isla, nagtataka si Sagiri kung totoo nga bang umiiral ang Elixir of Life. Naikwento ni Gabamaro ang isang sabi-sabi tungkol sa kanilang pinuno na uminom ito ng isang gamot ng immortalidad, ngunit nagdududa siya kung narito ba sa islang kanilang pinuntahan ang nasabing gamot. Nang tanggalin ni Gabamaro ang tali sa kanyang mga kamay, agad itong sinabihan ni Sagiri na muli nitong atali ang kanyang mga kamay dahil ito ay isang patakaran na ibinigay para sa kanila, habang pinaalalahanan na hindi siya kakampi nito at hindi siya magdadalawang isip na siya ay patayin. Kaya nang wala nang nagawa pa si Gabamaro at habang siya ay muling tinatalyan ni Sagiri, bigla siyang inatake ng isang malaking kriminal, na nagngangalang Kien. Habang sinasabi nito na ganoon lang pala daw kadali paslangin ang bida, muling tumayo si Gabamaro na walang kahit anong pinsala, at itinuro niya kung bakit hindi nakatali ang mga kamay ni Kien. Nang tanungin ni Sagiri tungkol rito ang bantay nitong si Kisho, sumagot ito na masyado lang kasing seryoso si Sagiri, habang wala naman siyang pakialam sa mga patakaran ng Shogunate. Dahil naman na itsapwera, inilabas ni Kien ang marami pa niyang sandata at balak niyang unahin patayin si Gabamaro bago ang iba pang kriminal. Kaya habang wala nang magagawa pa si Gabamaro kundi paslangin ang kalaban, inutusan pa rin siya ni Sagiri na igapos niya ang kanyang mga kamay. Kaya nang gawin nga ito ni Gabamaro ay inatake na siya ni Kien gamit ang mga sandata nitong nawawasak lamang sa kanya, habang nang siya ay matapos, ay inangat niya si Kien sa ere gamit ang sibat nito at sinipa ang isa nitong armas patungo sa dibdib ni Kien. Subalit nang muling tumayo si Kien na nanglilisik ang mga mata, doon na nagalit si Gabamaro at ipinakita na lamang ang wala ng buhay na si Kien. Sa huli ay pinugutan ni Kisho ng ulo si Kien at sinabing kailangan nilang dalhin pabalik ang ulo ng kanilang mga bilanggo. Bago umalis si Kisho, sinabihan niya si Sagiri na mag-ingat dahil ang katabi nito ay isang kriminal. Kinumpirma ni Kisho na may ibang kriminal na ang nagtangkang bawasan ang kanilang kakumpetensya, may ilan namang nagplanong magtulungan, habang ang iba naman ay hindi sumunod sa kanilang tungkulin o mga patakaran. Kasabay ng paliwanag ni Kisho, nilapitan si Aizen ng bilanggo nitong si Rokurota, kung saan bigla siyang inatake nito at pinatay pagkatapos ay kinain. Habang nakalaya naman si Chobei mula sa pagkakasakal ni Harubo at pinatay ito, ang samurai namang si Shian ay pinatay ang kanyang bilanggong si Akajino dahil sa ginawa nitong sexual assault. Sinabi ni Kisho kay Gabamaro na kailangan niyang bilisan kung nais niya talagang makuha ang Elixir of Life, dahil inaasahan na kapag nabawasan ang bilang ng mga kriminal ay mapipilitan ang shogun na makipag-ugnayan sa ninja ng mga Yuagakure para humingi ng tulong. Nang makaalis si Kisho, napansin ni Sagiri si Gabamaro na hindi kumikibo, ngunit bigla na lang siya nitong inatake habang balak siya nitong patayin.
Habang sinasabi ni Sigiri na labag ito sa patakaran ng misyon, sumagot si Gabamaro na wala siyang ibang pagpipilian kundi paslangin si Sigiri upang hindi ito maging pabigat sa kanya at makuha niya kaagad ang Elixir of Life, dahil naniniwala siya na kapag dumating ang mga Yuagakure ay mauuwi ang lahat sa pagkasira. Ngunit habang sila ay naglalaban, naniniwala silang dalawa na kaya nilang patayin ang isa't isa, subalit hindi nila maintindihan kung bakit pareho silang nag-aatubiling gawin ito. Biglang naalala ni Gabamaro ang kanyang asawa, kung saan ito ang unang taong nagparamdam sa kanya na siya ay may emosyon tulad ng isang tao. Ngunit nang maalala naman niya ang mga sinabi ng kanyang pinuno noon na dapat niyang alisin ang kanyang emosyon upang siya ay maging malakas, nagawa niyang masira ang espada ni Sigiri, hanggang ang kaluban na lamang nito ang gamitin pang depensa. Hindi nagtagal ay nagawang matalo ni Gabamaro si Sigiri, habang ang impluwensya ng kanilang pinuno ay patuloy na sinasabi sa kanya na tanggalin ang kanyang emosyon upang pumatay. Gayunpaman, nagdadalawang isip pa rin si Gabamaro na ibaba ang kanyang espada, dahil ang impluwensya ng kanyang asawa ang tuluyang nanaig sa buo niyang pagkatao. Sinabi ni Gabamaro na kung magpapadala siya sa kanyang emosyon ay naniniwala siyang wala siyang tsansang mabuhay at muling makita ang kanyang asawa. Doon napagtanto ni Sigiri na si Gabamaro ay hindi tunay na walang emosyon, dahil matagal na pala itong nagdadalamhati sa mga taong pinapatay nito. Habang inamin niya rin sa kanyang sarili na natutunan niya mula kay Gabamaro kung paano harapin ang kanyang sariling takot, sinabi niya kay Gabamaro na ang pagpapakita ng emosyon ay hindi isang kahinaan kundi kalakasan. Nais niyang makita mula kay Gabamaro na tanggapin nito ang kanyang kasulukuyang emosyon upang tuluyan itong mabago ang kanyang buhay, lalo na't hindi na siya ang dati niyang kilala na walang puso. Samantala, ang isa namang kriminal na nagngangalang Gantetsusai, ay ikwento ang kanyang nakaraan sa kanyang bantay na si Fuchi. Noong panahong inimbitahan siya ng isang feudal lord upang upahan, labis siyang nainsulto matapos pagdudahan ang kanyang kakayahang pumatay ng isang dragon. Kaya't sinira niya ang dekorasyong dragon na nasa tarangkahan ng bahay nito, at doon na daw siya nahatulan ng kamatayan. Sinabi niya kay Fuchi na hindi niya sila maintindihan, lalo na nang makita niya ang mga gamit nitong pang-dissect. Nang ipaliwanag sa kanya ni Fuchi na hindi lamang dalubhasa ang angkan ng Yamada sa pagbitay kundi pati na rin sa paggawa ng gamot sa pamamagitan ng pag-aaral sa anatomiya ng tao, inilabas nito ang kanyang espada at sinabing huwag niyang insultuhin ang kanilang angkan. Ngunit ginamit lamang itong pangtanggal tali ni Gantetsusai, habang sinabing plano niyang alisin muna ang kanilang mga kakumpetensya, bago hanapin ang Elixir of Life. Subalit napahinto sila nang makita ang mga estatwang gawa ng mga tao, habang biglang napansin ni Gantetsusai ang isang paru-parong tumusok sa kanyang kamay at may mukha ng isang tao. Agad niyang napagtanto ito at pinutol ang kanyang kamay, habang ikinagulat ni Fuchi na maging isa itong kahoy. Kasabay ng paglabas ng mas marami pang paro-paro at malalaking alupihan, isang pagyanig sa lupa ang kanilang naramdaman, at ikinagulat nila nang makita ang paglitaw ng isang higanteng halimaw. Kasabay naman ito ay nilapitan sina Gabamaro at Sigiri ng isang maskuladong isda na nagdadasal pa, na kung saan bigla itong umatake at naihampas ang bida sa lupa. Dahil ngayon niya lamang nakaharap ang ganitong kalaban, naiisip ni Gabamaro na tumakas na lamang sila ni Sigiri, ngunit muli na naman siyang inatake ng halimaw, at doon ay labis siyang nasaktan. Habang ang tanging naiisip na lamang nila ay tumakas, bigla namang lumitaw sa kanilang paligid ang mga tila mukhang Attack on Titan na nakangiti pa. Dahil nakakaasar ang mukha ng mga ito, muling ginamit ni Gabamaro ang kanyang Nanjutsu Fire Monk, at mabilis niyang sinilaban ang ulo ng isang halimaw habang sinunod naman niya ang isa pa. Habang hindi makapaniwala rito si Sigiri, pinaslang din ni Gabamaro ang iba pa gamit naman ang kanyang umaapoy na kamay. Nakaiwas naman si Sigiri sa atake ng isang halimaw, habang napansin ni Gabamaro na nasa panganib si Sigiri. Pinili ni Gabamaro na hayaan na lamang si Sigiri at mag-focus sa kanyang kalaban, ngunit hindi niya namalayan na niligtas niya pala ang babae, kung saan pareho nila itong ikinagulat. Aatakihin pa sana sila ng halimaw ngunit niligtas sila ng isang kasamahan ni Sigiri, habang kasama nito ang babaeng kriminal na ninja na si Yuzuriha. Nang magtanong si Gabamaro kung bakit nila sila niligtas, lumapit sa kanya si Yuzuriha at sinubukan siyang akitin upang makakuha ng tulong.
Ngunit hindi gumagana kay Gabamaro ang mga ganitong palabas, kung saan humingi naman ng tawad sa kanya si Yuzuriha, at sinabing nais niya lamang silang magtulungang 5. Nang magtanong naman si Sagiri kung bakit dalawa ang kanyang bantay, sinabi ng nagngangalang Genji na nagpasya siyang sumama kay Yuzuriha at sa nakatalagang bantay nitong si Senta, matapos mamatay ang kanyang orihinal na bilanggong si Makiya, dahil sa panlolokong ginawa roon ni Yuzuriha. Nang sabihin ni Sagiri na walang problema sa kanya na makipagtulungan sa kanila dahil masyadong ang delikado ang isla, nagsaya rito ang babae ngunit sinabi ni Gabamaro na hindi pa siya pumapayag. Bigla siyang ginamitan ni Yuzuriha ng Jujitsu, habang sinabing maaari nilang gamitin ang isa't isa hanggang isa na lamang ang maaaring tumanggap ng pardon para sa Elixir of Life. Dagdag pa ni Yuzuriha na kapalit ng lakas ni Gabamaro, ibabahagi niya ang kanilang impormasyon tulad na lamang sa mga insektong may mukha ng tao, matapos niyang pag-eksperimentuhan ang bilanggo na si Makiya. Habang sa obserbasyon naman ni Senta, dahil kakaiba ang mga estatwa ng Budismo rito ay naniniwala siya na hindi isang paradise ang isla kundi isang hell. Dahil naman sa tingin ni Gabamaro na nagsisinungaling pa rin si Yuzuriha tulad na lamang kung paano ito naging bilanggo, tinanong niya rito kung ano ba talaga ang ginawa nito kay Makiya. Habang naaalala ni Yuzuriha ang sandaling namatay si Makiya at nagsimulang mamulaklak ang katawan, tinanong niya si Gabamaro kung mahalaga ba sa kanya ang buhay ng iba, dahil ang ganitong pananaw ay maaaring magdala sa kanya ng kamatayan. Sa huli ay pumayag din si Gabamaro na makipagtulungan sa kanila, ngunit si Sagiri ay nakakaramdam naman ng kawalan ng layunin, habang bigla siyang nawalan ng malay. Samantala, lumipat naman ang eksena sa bilanggong si Chobei kasama ang bantay nitong si Toma, na kasalukuyan nilang kaharap ang mga halimaw. Lumalabas na si Chobei at Toma ay magkapatid na naabandona ng kanilang mga magulang, matapos mamatay ang mga ito sa sakit at bitay. Dahil wala nang mag-aalaga sa kanila ay naging mga batang kalye sila, kung saan doon ay inatake sila ng mga bandido, ngunit nakagawa ng paraan si Chobei upang mapasunod ang mga ito at maging sunod na lider. Subalit nahuli sila ng gobyerno, kaya't sinabihan na lamang ni Chobei si Toma na tumakas at iligtas na lamang siya nito kalaunan. Kaya pinasok ni Toma ang pagiging isang executioner sa ilalim ng Yamada clan, kung saan hiniling niya na siya ang may talagang bantay ng bilanggong si Chobei, habang sinabi niya rito na may alam siya kung paano ito makakatakas. Nang bumalik ang eksena sa kasalukuyan, nilabanan nila ang ilang halimaw at saka sila tumakas. Ngunit doon ay nahuli si Toma ng isang halimaw, habang si Chobei ay makikitang nagpatuloy. Habang naiisip ni Toma kung gaano kabilis mag-adapt si Chobei sa kahit anong sitwasyon na kinakaharap nito, muling bumalik ang kuya upang siya ay protektahan dahil kumuha lang pala ito ng mas malaking armas. Ngunit sa hindi nila inaasahan ay bigla silang napalibutan ng mga halimaw na sinasabing hindi dapat sila pumatay. Gayunpaman, biglang nagalit si Chobei at pinagpapaslang nito ang mga halimaw, habang sinasabi na hindi siya magpapakontrol kahit kanino. Sinabi ni Chobei kay Toma na kapag nahanap nila ang Elixir of Life ay iinumin nila ito, dahil walang sino man ang makakapagdikta ng kanilang dapat gawin. Nang magising naman si Sagiri, nakita niya sa tabi si Genji at ipinaliwanag sa kanya na siya ay nawalan ng malay, dulot ng lason mula sa kaliskis ng paru-parong may mukha ng tao. Paglabas niya ng kuweba ay nakita niya si Gabamaro na naghahanda ng kanilang pagkain, kung saan sinabi nito na habang nangunguha siya ng mga sangkap ay naglaan siya ng oras upang siyasatin ang isla, ngunit wala siyang nakita na anumang katulad ng paglalarawan sa Elixir of Life. Nang kumakain na sila ay ibinahagi pa ni Gabamaro ang mga kakaibang uri ng halaman na nakita niya sa isla, kung saan may pagkakahawig ang mga ito sa mga tumubo mula sa mga unang samurai na ipinadala ng gobyerno, at napapaisip siya na marahil ang mga halaman roon ay dating mga tao. Naisip naman ni Senta na marahil mag-focus sila sa mga estatwa na nagkalat sa buong isla, dahil maaaring ang mga gumawa ng mga ito ay naninirahan pa rito, na posibleng magdala sa kanila kung nasaan ang Elixir of Life. Ngunit habang sinasabi ni Sagiri na mahirap paniwalaang may mga taong nakatira sa isla dahil sa mga mapanganib na halimaw at insekto, ipinaliwanag din niya na matapos niyang tagpasin ang katawan ng isang halimaw ay wala itong lamang loob at talong. Kaya napagdesisyonan nila na dapat nilang pag-aralan ang ekolohiya ng mga halimaw,
dahil maaaring ito ang kanilang maging daan upang mahanap ang Elixir of Life. Kinalaunan, nilapitan ni Genji si Sagiri at sinabing bumalik na ito sa mainland, dahil naniniwala siya na mas nararapat itong gampanan ang tungkulin bilang tagapagmana ng Yamada clan, habang siya na ang hahawak kay Gabomaru. Ngunit habang taliwas rito si Sagiri, pinuna ni Genji ang kakayahan ni Sagiri bilang isang babae, habang sinabi din niya na wala itong lakas ng loob para patayin si Gabomaru kung sakaling lumabag ito sa kanilang patakaran. Subalit biglang dumating si Senta at sinabi niyang hindi magiging madali ang pagtakas mula sa isla, kahit naisin pa ito ni Sagiri. Dahil habang nag-uusap sila ay may sumusubok na palang gawin ang pagtakas mula sa isla, kung saan ito ang samurai na si Tenza, kasama ang kanyang bilanggong si Nurugay. Sinabi ni Nurugay na kahit makabalik sila sa mainland ay haharap pa rin siya sa bitay, ngunit tiniyak sa kanya ni Tenza na susubukan niyang kausapin ang shogun, dahil nakikita niya na isang inosente si Nurugay kumpara sa ibang kriminal. Maya-maya pa ay nakita nila ang isang malaking barko, ngunit agad nilang napagtanto na wasak na pala ito, kasama pa ng iba pang mga barko na nagtangkang umalis sa isla. Agad na hinugot ni Tenza ang kanyang espada nang mapansin ang dalawang mabilis na anino sa malapit, ngunit biglang may umatake sa kanila na ikinasira ng kanilang bangka, habang malaking mga galamay pala ang mga ito na may bunganga ng isang tao. Doon ay nagsimula silang tumakbo habang naalala naman ni Nurugay ang kanyang nakaraan, kung saan siya ay kabilang sa isang tribo na hindi sumusunod sa shogunate. Isang araw ay nag-alok siya ng tulong sa mga naliligaw na kalalakihan na magpahinga muna sa kanilang nayon, ngunit pinagpapaslang ng mga ito ang kanyang mga katribo pati na ang kanyang lolo, kung saan lumalabas na ang mga ito pala ay mga samurai na nasa ilalim ng shogunate. Doon niya na nakilala si Tenza at inalok na sumama sa ekspedisyon, dahil naniniwala ito na maling parusa ang ibinigay sa kanya. Habang patuloy silang tumatakas ni Tenza, ikinagulat nilang dalawa nang makita nila si Kisho na tinubuan na ng mga bulaklak. Nang bigla itong punitin ng isang galamay, natakot si Nurugay nang makita ang bangkay ni Kisho na nagpaalala sa kanya ng kanyang lolo, at naging dahilan upang mawalan siya ng gana pang mabuhay. Ngunit kahit ano pa ang sabihin ni Nurugay para iwan siya ni Tenza ay patuloy pa rin siya nitong inililigtas mula sa mga halimaw, kung saan tinanong siya nito kung nais ba talaga niyang mamatay anuman ang kanyang nakaraan. Kaya nang maalala niya ang masasayang panahon kasama ang kanyang lolo ay bigla niyang inamin na nais pa niyang mabuhay, kung saan mabilis na binigay sa kanya ni Tenza ang isang espada upang ipaglaban ang kanyang buhay. Kaya nang makita nila ang isang bangka ay mabilis silang tumungo roon, habang ligtas naman silang nakabalik ng isla. Habang hinuhugasan nila ang mga dugo sa kanilang katawan, napansin ni Tenza na parang katawan ng isang babae ang katawan ni Nurugay para sa isang lalaki, kung saan nilinaw nga nito na isa siyang babae at ibinukangkang pa ang kanyang katawan. Matapos nilang maglinis ay nagpa siya ang dalawa na kailangan nilang maghanap ng mga kaalyado upang matulungan silang makaalis ng isla. Pagkatapos naman umalis ni Genji, sinabi ni Senta kay Sagiri na bagamat sang-ayon siya kay Genji, nais din niyang manatili si Sagiri para kay Gabomaru. Napansin kasi ni Senta ang pagbabago ni Gabomaru noong niligtas nito si Sagiri kamakailan, na maaaring may kinalaman sa mga kondisyon ng misyon o may mas malalim pang bagay. Kaya kinagabihan ay nagkaroon ng heart-to-heart talk sina Sagiri at Gabomaru, kung saan noong una ay nagkakahiyaan pa sila, ngunit sa huli ay medyo nagkagaanan na rin sila ng loob. Kinabukasan, kinausap ni Sagiri si Genji at sinabi niya rito na hindi siya aalis ng isla, habang hindi rin susunod sa payo nito na gampanan ang papel niya bilang anak ng Yamada clan. Ipinaliwanag niya na pinili niyang tahakin ang landas ng pagiging isang samurai sa kabila ng pangmamaliit ng iba tulad na lamang ng kanyang ama, at mariing hiniling na tanggapin ito ni Genji. Nang tumanggi rito si Genji, agad niyang sinubukan ito ngunit mabilis na nakaiwas si Sagiri, habang naagaw pa nito ang kanyang espada. Ngunit nang kukunin na ito ni Genji ay biglang lumitaw si Rokurota sa kanilang likuran, kung saan mabilis na niligtas ni Genji si Sagiri, ngunit siya naman ang napuruhan ng atake nito. Agad na tumakbo si Sagiri patungo kay Genji, ngunit sinabi nitong tumakas na ang bida at iwan na siya dahil sa kanyang malubhang kalagayan. Napansin nilang aatake muli si Rokurota, ngunit biglang dumating si Gabomaru na sinipa ang dambuhala at tumilapon. Nang mapansin ni Gabomaru na itinuon ni Rokurota ang atensyon nito sa kanya,
napagtanto niyang imposible silang makatakas, kaya't wala siyang ibang pagpipilian kundi paslangin ito. Bumunot ito ng puno at inihagis sa agad na nakaiwas na Gabomaru, habang hiniling niya sa nanunood lamang na Yuzuriha na tumulong. Ngunit tumanggi rito si Yuzuriha, dahil ang kanyang tungkulin lamang daw sa grupo ay mangalap ng impormasyon. Nang muling umatake si Rokurota, napagtanto ni Gabomaru na kahit walang kakaibang atake ang dambuhala, ay tiyak naman ang kanyang kamatayan sa isang tama lamang nito. Pinili niyang dumistansya at umatake gamit ang sinipang mga bato, ngunit walang talab ito kay Rokurota. Ginamit pa niya ang kanyang malablade na tela, ngunit maski ito ay walang talab sa dambuhala. Samantala, habang pinipilit bigyan ng pangunang lunas ni Sagiri si Genji, napagtanto na ni Genji ang likas na katangian ni Sagiri, kung saan nakita niya ang kagandahang loob nito. Habang napagtanto din niya na marahil pinatay na ni Rokurota si Aizen, ibinigay niya ang kanyang espada kay Sagiri, at hiniling na paslangin nito ang dambuhala bilang isang samurai ng angkan ng Yamada. Kaya habang nag-iisip si Gabomaru kung anong pag-atake ang gagawin niya kay Rokurota, biglang naputol ang daliri ng dambuhala, kung saan hiniwa pala ito ni Sagiri at nais niyang tulungan si Gabomaru. Habang kasalukuyang nakasabit sa puno, nais din sanang tumulong ni Senta ngunit pinigilan siya ni Yuzuriha, dahil pagkakataon nila itong obserbahan ang mga bida at tumakas kapag namatay na ang kalaban. Upang matalo nila ang dambuhala, naisip nilang dalawa na kailangan nilang mapaluhod si Rokurota upang mapugutan ito ng ulo. Kaya nang sanggain ni Gabomaru ang suntok ni Rokurota, mabilis na inatake ni Sagiri ang binti nito ngunit hindi man lang ito nasugatan. Naisip ni Sagiri na hindi siya magtatagumpay kung magpapadala siya sa kanyang emosyon, kaya't napagtanto niyang kailangan niyang maging kalmado, tulad ng ginagawa niya kapag hinahatulan niya ang mga kriminal. Subalit habang isinasagawa niya ito ay bigla naman tumunog ang tiyan ni Rokurota at umiyak ito ng napakalakas, na naging dahilan upang bumukas ang depensa ni Gabomaru at makatanggap ng direktang pinsala. Agad namang nakabangon si Gabomaru ngunit labis siya roong napuruhan, habang muling umatake si Rokurota kaya't agad na pumagitna si Sagiri. Sa kabila ng nag-aabang sa kanyang panganib, pinanatili ni Sagiri ang kanyang sarili na maging kalmado at isantabi ang kanyang mga emosyon, kung saan nagawa niyang maibuhos ang kanyang buong lakas at masangga ang atake ni Rokurota. Kaya habang sinasangga na lamang ni Sagiri ang lahat ng ibatong atake ni Rokurota, biglang nawala sa balanse ang dambuhala, ngunit agad din naman itong dumistansya dahil sa takot nitong mapugutan. Dahil nahihirapan silang mapugutan ang dambuhala, nakaisip ng paraan si Gabomaru kung paano ito mapapaluhod. Doon ay gumamit si Gabomaru ng iba't ibang apoy batay sa kanyang nanjutsu, ngunit wala pa rin itong epekto kay Rokurota at sinasangga lamang ang lahat ng mga ito, na tumatalsik naman sa paligid ng kagubatan. Nang napagtanto ni Yuzuriha ang plano nila Gabomaru ay agad silang tumakbo palayo ni Senta, dahil ang layunin ng plano ng mga bida ay sunugin ang kagubatan at lasunin si Rokurota sa pamamagitan ng makapal na usok mula sa sunog. Dahil sa makapal na usok na nalalanghap ni Rokurota ay nahirapan na itong huminga at tuluyan ng bumagsak sa kanyang mga tuhod, habang nagkaroon na ng pagkakataon si Sagiri na tapusin ang dambuhala. Habang pilit na pinipigilan ni Gabomaru ang dambuhala, nagkaroon ng pagkakataon si Sagiri na makapag-concentrate at matanggal ang ulo ni Rokurota. Bumalik sa alaala ni Rokurota ang simple niyang hangarin sa buhay, kung saan noon ay nais niya lamang maglaro at punuin ang kanyang sikmura. Habang unti-unting nagkakaroon ng kakaibang paglaki si Rokurota, ang kanyang inosenteng ugali ay nauwi sa trahedya, nang kainin niya ang mga tao sa kanilang nayon pati na ang kanyang mga magulang dahil sa hindi makontrol na kagutuman. Habang hawak ni Sagiri ang ulo ni Rokurota, humingi siya ng paumanhin rito dahil huli na nang napagtanto niyang natatakot lamang ito sa kanila, at hiniling na sana'y makapagpahinga na ito ng payapa. Nang tumakas na silang dalawa ni Gabomaru bago pa lumala ang apoy, sinabi ni Sagiri sa kanyang sarili na kailangan niyang maging matatag, habang inaalala ang pagkamatay ni Aizen at Genji. Dahil naman sa malaking sunog sa kagubatan ay naakit rito ang mga halimaw, kung saan iminungkahi ni Gabomaru na maglakbay sila pabalik sa direksyon kung saan nanggaling ang mga ito, dahil iyon lamang ang natitira nilang palatandaan patungo sa Elixir of Life. Kaya habang binabaybay nila ang daan ay naabutan nila roon sina Yuzuriha at Senta,
kung saan pareho silang mga nagulat nang makita ang isang nayon, at napapaisip na marahil ito ang talagang Shinsenkyo na tirahan ng mga seinen. At dito muna nagtatapos ang ating recap. Like and share naman dyan. Maraming salamat sa palaging panunood.